Health check mga kapuso ngayong holidays. Di lang sa peligro ng mga paputok, pati na rin sa mga handa, lalo yung mga putok-batok. Marami kasing na-ospital dahil sa high blood at stroke. May report si Jonathan Andal. Nakikipagtawaran na si Mang Cesar habang hinihintay lumutong ang mga lechon sa tindahang ito sa La Loma, Quezon City. 14 million eh. Natawaran ko naging dish. Okay na ho yan. Okay na. Kumpara nung isang taon, mas mahal na ang lechon doon. Ramdam din ng mga lechonero ang matumal na bentahan. Siguro po nasa mga 30% to 40% na nawala sa tao. Kasi nung dati, nung last year, ganitong pecha pa lang halos talagang puno na tao rito eh. Sa raw mahal ang baboy ngayon. Hindi ho naka-apekto yung ASF sa benta nyo. Hindi naman po, dahil talagang free po rito sa La Loma. So talagang yung kakulangan lang ng pera ng mga customer. Opo, yun na lang talaga dahil sobrang taas po ng baboy. Mayat-maya naman ang pag-iikot ng mga taga-QC Veterinary Department para tiyaking sumusunod ang mga lechonero sa panuntunan kontra ASF gaya ng pagkakatay sa accredited na slaughterhouse. Dahil mahal ang lechon, nag-advance order na ang ilan para makamura at bukas na lang kukunin. May free taste pa. Okay naman, masarap. Kaya dito kami pumunta. Kahit star ng medianoche ang lechon, abay hinay-hinay. Ang putok-batok na sarap nito na sinabayan ng taas presyo, literal na nakakataas presyon. Sakit na isa sa binabantayan ng Health Department ngayong holiday season. Maaari kasi itong humantong sa stroke. Bukod sa high blood pressure, ang iba pang dahilan ng stroke ay injury sa ulo, blood clot o pamumuo ng dugo sa utak, baradong ugat o kaya'y pagputok mismo ng ugat. Paano ba malalaman kung ang kasama mo ay may senyales na ng stroke? Lagi po ninyong babantayan yung mga may napansin yung nabubulol na kamag-anak o biglang may parte ng katawan na hindi nagagalaw o nanghihina. Meron ding ibang pasyente na sobrang taas ng blood pressure o biglang nanlalabo ang paningin, itakbo agad sila sa ospital. Kasi po sa loob ng 4 hours dapat na-evaluate sila kaagad kung anong klaseng stroke sila. Kapag naagapan, pwede pa natin silang masalba. Buti si Mang Angelito, itinakbo ng asawa niya sa ospital nitong pagtapos ng Pasko. Bumubuti na ang kalagayan niya. Na-stroke na rin siya noong 2023. Medyo okay na po kasi natataas, nagagalaw niya na to tsaka to. Kasi nung nagpunta kami dito, asing hindi niya nagagalaw siya. Isa si Mang Angelito sa 35 stroke patients sa Tondo Medical Center mula pa December 21. Katumbas ng 3 stroke patients kada araw ngayong holiday season. Mas mataas kaysa mga nagdaang buwan ayon sa ospital. Ang malungkot, 3 ang namatay. May stroke po na sa ER pa lang po namatay na. Nakikita namin dahilan dito, sir, is una-una yung compliance sa gamot. Imbis na ipambili pa ng gamot, pinambibili pa ng mga panghanda o nakakalimutan na uminom ng gamot. Nauunahin yung pagkain ng mga bawal. Sabihin, minsan lang naman. Kung alam niyo po na kayo ay at risk na may stroke at lalo na't may mga high blood, diabetes o mataas ang cholesterol, iwasan po lahat ng mga bawal. Sa datos ng DOH mula December 21, 165 na ang nasustroke. 70 ang inatake sa puso, 27 ang sinumpong ng hika o asma. Si Emma Dilin Sevilla, hinika kamakailan. Nagsikip yung dibdib ko na hirapan akong huminga. At ang pangamba niya, baka matrigger ito ng mga pulbura at usok sa pagpapalit ng taon. Nagkukulong na lang ako ng kwarto, hindi lumalabas. Lahat yan apektado sa dami ng usok pagdating ng fireworks display. So very important yung pinapatupad ng mga PNP sa LGUs, yung community fireworks display. So that is safer kasi malayo. Ang recommendation ko, if you have respiratory illness, sa loob kayo ng bahay, isara mga bintana. Kung lalabas ka, mag-mask kayo. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.